gamit ang drawing tool. So, dumako na tayo sa Aralin 1. Ang gusto at ligtas na paggamit ng computer, email at software. So, ano nga ba yung mga halimbawa ng teknolohiyang pangkomunikasyon na kapag-ipakinabang? Unahin natin ang computer. So, sa tulong ng computer, nakaka-browse tayo sa Google. Nagagamit natin ang Microsoft Word, Microsoft Excel, at PowerPoint presentation. At dahil sa computer, nakakompare natin yung mga files na ginagamit natin sa ating pag-aaral. And other, ginagamit natin ang computer sa paggawa ng projects, pakikinig ng music, at panonood ng mga videos, at kabilang din ito ang paglalaro ng mga online games. So, ang computer ang napakalagang kagamitan sa teknolohiyang pangkomunikasyon. Isa itong makina o electric device na may mga programang nakakatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng kursulan. So, pangalawang halimbawa ay ang internet. Sa pandaigdigang network ng mga computer, ang internet ay nagkakaroon ng access sa World Wide Web o ang WWW na parang isang aklatang puno-puno ng mga pahina ng informasyon. Dito sa internet, ay ang halimbawa ng mga browser ay ang Chrome, Firefox, at Internet Explorer. So, ano nga ba ang kailangan para magamit ang internet? Internet. Web isa at Wi-Fi. Tama? So once again, good morning everyone. Ngayon naman ay dumako tayo dito sa email. So alam naman na siguro natin lahat kung ano ang email, tama? Yes! Na ang email ay isa sa mabilis na paraan ng komunikasyon, hindi lang sa komunikasyon. Ginagamit din ito sa pag-verify ng mga online activities at paggawa ng mga online accounts. Dito makakapag-send ka or makaka-receive ka ng mga documents, email, messages, and files and pictures. Next is television. So, ang television ay isa sa pinakamahalagang teknolohiya sa komunikasyon, lalong-lalo na sa mga malakal at professional. So, tama, ang television ay isa sa pinakamahalagang teknolohiya na dito, napapanood natin yung mga balita na nakakapagbigay ng iba't ibang informasyon sa atin. Next is cellphone. Ang cellphone ay ginagamit para mabilis ang mga transaksyon. Ito ang ginagamit sa pakikipag-usap sa pamamagitan ng tinatawag ng mga cell site. So, ang cellphone is ito yung kadalasang ginagamit natin na sa cellphone is pwede ka rin makakagawa ng PPT doon and pwede mo rin mapanood yung mga iba't ibang informasyon kahit nasa atin. Next is mga epekto ng sobrang paggamit ng mga teknolohiyang pagkomunikasyon. Una, marami ang gumugugol ng labis na oras sa paggamit ng computer, cellphone at television. Pangalawa, malaki ang posibilidad na magkaroon ng cancer sa utak. Ang bungo ng kabataan ay mas malinis kaysa sa mga matatanda, kaya mas mataas ang pagtatambal sa radiation. Pangatlo is naapektuhan ng pagtulog, bumibigat ang timbang, tumataas ang grado ng mata, at bumabagal ang kilos ng mga maraming tao. At ang huli ay ang electromagnetic sa mga gadget ay masama sa kalusugan. So, ang paggamit ng teknolohiya is kumbaga parang balance lang. May oras ka para sa paggamit at may oras ka rin sa mga ibang gawain na hindi na-involve ang teknolohiya. Next is mga rekomendasyon sa bastang paggamit ng mga teknolohiyang pangkomunikasyon. Ayon sa World Health Organization, huwag sanayin ang sarili sa matagal na paggamit ng computer, cellphone at iba pang mga gadgets para maiwasan ang sakit. Gamitin ang computer para maging organisado at madaling hanapin ang mga mahalagang
mga software. So, batay sa title na nakikita dun sa TV, nag-expand na yung mga kaalaman natin patungkol sa paggamit ng mga software o cellphone sa laptop. So ano nga ba ang ibig sabihin ng software? Ang software ay ang mga programa sa computer na nagbibigay ng mga hakbang upang may sagawa ang mga tinakdang aralin. Ipinoproseso nito ang mga kalamang ipinapasok sa computer. Malawak ang halagaan ng software sa computer. Dahil sa halagaan nito, ito rin ang tagapadala ng mga problema sa computer. Ang isang problema ay ang pagkakaroon ng virus ng computer na naisasalin sa iba't ibang computer gamit ang apektadong files, disk, at flash drive. Tama. Ang software ay ito yung klase ng software ay klase ito ng mga nakapaloob na programa sa ating computer. Halimbawa na lang yung mga spreadsheets, mga Microsoft Excel, and mga Photoshop. So, may dalawang uri ng virus. Ito yung malware o malicious software at ang computer virus. So, una ang malware or malicious software. Ang malware o malicious software ay may disenyo upang makasira ng computer sa pamamagitan ng malware. Maaring illegal na makuha ang sensitibong informasyon. So, yung malware, ito yung nakagather ng sensitibong informasyon and nagdudulot din ng pagkasira ng laptop. Yung malware din is this software developed by cyber criminals, also called the hackers. Maraming uri ng malware. Dito yung mga worms, trojans, spyware, ransomware, adware, at iba pa. So ang adware class ay ito yung tinatawag na spam, and the trojan is ito yung nag-spread it can spread by itself, pero nag-exceed siya ito sa phishing. So ano yung phishing class? Ito yung pagnakaw sa personal na informasyon or data mo. And so ano ang panganib ng mga software na kailangang pangalagaan? Ang mga computer ay nangailangan ng pag-ingat at pangangalaga sa iba't ibang computer virus na pwedeng makasira sa iyong computer. So tama, hindi natin alam kung paano masira ang ating computer, so dapat mag-ingat tayo. Hindi natin pwedeng ipahiram sa ibang mga computer kung wala kayong tiwala sa kanila. Kasi dito nagdudulot ang mga virus na pwedeng makasira sa iyong computer. So ang tao man nagkakaroon ng virus, mga laptop at cellphone pa kaya. So next, the computer virus. Isang uri ng programa na ginagawa upang makapanira ng mga letimo, aplikasyon o ibang programa ng mga computer. Ito ay kusang umuulat na napakarami ng mga sarili. Karaniwan, ito yung pumapasok sa mga computer na walang pahintulot mula sa gumagamit o user. Ito ay kadalasang kagagawa ng mga tao na gustong makapanloko at maging masaya sa naidudulot ng suliranin sa ibang tao. May pahayag ang itinatagong gait sa mundo, kapwa at pamahalaan. Mapatunayan ang kakayahang makapagpalaganap ng mga sikreto at mahalagang dokumento. So, ang computer
number 1, makakatulong ang paglalagay ng lehitimong software o programa, humanap ng mapagkakatiwalaang tao, makakatulong sa pag-ayos ng computer. So, minsan, di ba kapag yung mga computers natin or mga laptop, minsan is nag-update na lang siya, hindi natin alam kung ano yung gagawin. Kunwari, nag-update siya bigla, tapos hindi mo naman kabisado kung ano yung mga sinasabi dun sa pag-update ng computer natin or laptop. Minsan, kaysa kung ano yung pinutin natin dun sa computer natin, is humanap na lang tayo ng tao makakatulong sa atin para maayos yung computer natin. Gaya nung kay Rosalie, biglang nag-update yung computer niya or yung laptop niya. Tapos hindi namin alam yung gagawin kung ano yung mga pipindutin doon. So, tumawag na lang siya ng IT professional na makakatulong sa amin para maayos yung laptop niya. So, number 2. Huwag pumunta sa mga website na kahila-hilala o hindi maganda ang nilalabas. So, minsan yung mga pinipindot nating website, kung alam natin hindi tayo familiar doon, huwag na lang natin i-click para hindi pa tayo mapahama kung ano pa yung mababasa natin doon o makikita. Number 3. Huwag mag-download ng mga illegal na kopya ng musika. So, minsan, di ba sa Facebook, nag-upload tayo tapos may mga music yun. Minsan, di ba nawawala yung mga music kasi naka-copyright. Kasi walang permission ng owner, gano'n. So, minsan, kailangan natin maglagay ng CCTO or credits to the owner. Ganun yung mga nilalagay para hindi mawala yung music sa mga videos na ina-upload natin. Number 4, huwag gumamit ng mga illegal na kopya ng operating system o OS kagaya ng Making Windows 8 at iba pa. Minsan, ito kasi yung operating system, ito yung nagpapatakbo sa computer natin. So, kapag gumamit tayo ng mga Making Windows, is hindi mag-program ng maayos yung computer natin, hindi natin siya magagamit ng maayos. So, illegal din siya at unsafe. Hindi siya safe. Number 5, i-scan ang mga email attachment bago buksan. At number 6, i-scan ang mga file bago ilipat ang iyong computer. Bago ilipat sa iyong computer. Meron tayong mga apps na pwedeng i-download para nasa ganun is may scan niya muna yung mga file na ililipat natin sa mga computer para iwas na din na mapasukan ng virus yung mga computers or laptops natin para hindi masira yung mga computer natin. Marami sa Play Store, Google Play Store, marami siyang file scanner. Marami doon, magpili na lang tayo para safe. Huwag magbasa ng mga mensaheng hindi dapat basahin. Minsan di ba kapag sasay tayo sa mga website, di ba may mga nagpapakita pa doon kung mag-a-agree ka ba sa statement or sa sinasabi noon. Minsan di ba click sa agree, hindi naman natin alam kung ano yung sinasabi niya. So, minsan yun yung nag-post ng pwede tayo pwedeng nagpo-post ng virus, yun nga, di ba minsan kapag agree sa mga terms na yun, nakakasira na pala siya sa computer natin. Paano nangyayari ang ligtas na pag-browse? Paano naman daw? Ang Google Chrome at iba pang version ng Mozilla Firefox at Safari ng Apple, ang tampok na nagpapadala at nakakatanggap ng ligtas na pag-browse ng informasyon sa pagitan ng ayun, so minsan may mga site tayong di ba may mga site na may check siya, yung mga trusted na site. Pag minsan kapag wala kasing ganun, parang dapat ang tingnan natin is yung mga trusted. So minsan may mga check yung mga site na dapat nating puntahan para lang sa ganun is ma-sure na safe yung pagkukuha ng or mga information na kailangan natin sa pag-browse natin. Meron din yung tinatawag na incognito mode. Sa
pag-browse natin, ito yung mga nakakatulong sa atin sa pag-public browse natin. Hindi nila ma-detect kung nag-i-scan kayo na browse ka sa site na yon, or hindi din nila makikita yung mga informations mo online. Ayun, safe. Hindi din makikita yung mga search history mo, pero maraming makakatulong to incognito mode sa pag-browse natin online. So, safe din yung mga informations natin. So, yun lang. Next one. Ano ang kahalagan ng internet web browser? Ang web browser ay isang software na ginagamit upang magsaliksik ng impormasyon. Ito ay isang application software sa computer ay ang mga impormasyon at mga dagdag sa software processing. So, ang kahalagan ng web browser ay yung halimbawa ay yung mga viewers, player o mga office application. So, maraming web browser, ngunit ang mga sikat dito ay ang mga Google, Chrome, Windows, Internet Explorer, at mga Mozilla, Firefox. Ano naman ang hyperlink? Ang hyperlink ay salita o mga larawan na maaaring pindutin upang makapunta sa ibang webpage o ibang bahagi ng webpage, at nag-uugnay din ito sa iba't ibang webpage. So, ang hyperlink naman ay ang elemento sa isang webpage na maaaring i-click o pindutin upang dalhin ang user sa ibang webpage o bahagi ng at parehong webpage. Ito ay karaniwang kinikilala sa pamamagitan ng pagiging kulay ay iba pang teksto o may underline o iba pang marker para sa pagkakakilanlan. Ang mga hyperlink ay mapapabuti sa pag-navigate sa internet sa pamamagitan ng pagbibigay daan sa mga user na makapapunta sa iba't ibang mga impormasyon o mga lugar sa web ng mabilis at madali. Masusing pagbukas ng browser. Pumunta sa start ng computer program, Internet Explorer o Mozilla Firefox. So, sa pamamagitan ng pag-paste at sa pag-save ng mga documents ay mas mapapadali at mas mabilis na mahanap ito. So, napapansin mo ba ang mga hyperlink sa content area ay gamitin ang web browser para hanapin ang mga impormasyon na kailangan mo i-paste at i-download na kailangan sa mga word processor kung saan gumagawa ang mga proyekto nito. Paggamit ng search, mabilis at madaling gamitin, parang din lang po hyperlink yung mabilis at madaling gamitin at mabibigay ang mga kailangan mong informasyon sa pamamagitan ng pag-search. Good morning everyone, I'm Nika Aligo and our next topic is Aralin ang cut na internet. So lahat ba kayo ay gumagamit ng internet? Yes! Yes! Saan mo ginagamit ng internet? So sino naman ang merong mga computer o laptop sa kanilang mga bahay-bahay? Ang hardware ay ang mga bahaging physical ng computer. Ito ay nakahawakan at naaalagaan. Ang sumusunod ay halimbawa ng hardware: mouse, keyboard, monitor, printer,
telepono, touchpad, trackball, at webcam. Ang CPU, RAM o random access memory. Ang CD, DVD at flash drive. Ang hard disk drive at solid drive bilang mga imbangan ng gamit. So ang mga nakikita nyo sa inyong mga laptop? Ito ba ay may mga monitor, mouse, at keyboard, at iba pa? Yes. Ang susunod ay software. Ang software ay ang mga programa sa computer na nagsasabi kung ano ang mga gawain at paano ito gawin. Ang sumusunod ay halimbawa ng software. Mga aplikasyong software tulad ng word processor, spreadsheets, at mga laro sa computer. Mga programming tools na ginagamit para sa debugging at reverse engineering. Mga programming languages na ginagamit para gumawa ng ibang software tulad ng COBOL, Visual Basics, at Visual Pro. Mga operating system tulad ng Windows, like Linux, Mac, at iba pa. Ano nga ba talaga ang internet? Ang internet ay isang mapagkipakinabang na pandaigdigang network ng mga computer kung saan naikipag-ugnayan ng mga tao sa kanilang mga may pagkakataong mamili at maglaro. Sa pamamagitan ng internet, may access ka na sa World Wide Web na punong-puno ng informasyon. Sa mga internet ay naglalaman ng napakaraming informasyon. Dito tayo kumukuha ng mga informasyon para sa mga ating schoolworks o mga researches. Pero lagi natin tandaan na yung dinahan ng informasyon sa internet ay reliable at credible. So, kailangan natin suriin kung ito ay magandang source at credible para mailagay sa ating mga schoolworks. Ano naman ang World Wide Web? Ito ay connection ng mga dokumento o file na nakatago sa iba't ibang computer na sa lahat ng lugar sa buong mundo. Ito ang madalas nating gamitin na servisyo ng internet. So, ang World Wide Web ay dinisenyo ni Tim Berners-Lee noong 1991. At ito ang kabuuan ng mga website na accessible through internet katulad ng Wikipedia at Ano-ano ang mga servisyo ng internet? Sa pamamagitan ng internet ay maaari ka nang mag-email, makapag-chat, magbasa ng file, sumali sa new groups, makapagsaliksik sa iba't ibang pasta at gumamit ng telephone. Sa pamamagitan ng computer ay maaari kang kumonekta sa internet. Kailangan mo ng data plan sa isang internet service provider, internet web browser, at iba't ibang software upang magamit ang ibang pang servisyo sa web. Meron ba kayong Wi-Fi, cable, at iba pang connection? Yes. Ano yung ginagamit? Wi-Fi or data connection? So, saan yung ginagamit ang internet na yun? Ang data, saan yung ginagamit yung Wi-Fi or data connection? Internet. Or television. So, tama. Sa pamamagitan ng internet, nagkakaroon tayo ng maayos na pagkomunikasyon at transaksyon sa iba't ibang panig ng mundo. Makakapagsaliksik din tayo ng mga kailangan sa ating schoolworks kung saan mailalagay natin at makakapagbuo tayo ng schoolworks na kailangan ipasa. Good morning, everyone. I'm Mikey Reyes, and our topic for today is paggawa ng mga table at chart. So, ang mga talahayan o tables at chart ay gumagamit ng productivity tools upang may pakita ang numerical at textual na informasyon gamit ang word processing. Iyak na kayang gumawa ng table. Iba sa mga activity natin minsan na gumagawa tayo ng chart. So, mas mapapadali ang paggamit ng table o chart para ma-organize yung mga data at magiging maganda ang kalalabasan. So, ito ang steps sa paggawa ng table at chart. Number 1, pindutin ang insert table button sa standard toolbar. Step 2, i-highlight ang bilang
ng mga hanay at hilera na kailangan mo. Step 3, pindutin ang enter. So, yan ang halimbawa ng table. Maaari mo diyang sa taas, yung topic mo and yung parang explanation niya is sa baba. So, ito ang halimbawa ng paggawa ng table. Mga kailangan, pagtatala ng negosyo, 20,000. Lisensya, 20,000. Pagsasali ng mga empleyado, 15,000. Formasyon, tarpaulin, tire, at iba pa, 30,000. Malimulang sahod, 4,000, 40,000. Inspection, pangkalikasan at servisyo, 10,000. So, sa baba is, i-add mo lang yung halaga, then total. Ang paggawa ng chart. So, ang unang hakbang ng paggawa ng chart ay ang pagtiting ng chart sa illustration doon sa insert tab. Ang pangalawa ay pumili ng uri ng chart na kailangan. So, sa paggawa ng chart, ang first step ay kadalasan ginagawa ang chart sa mga Microsoft Word processing or sa Microsoft. So, for example, gagawa tayo ng chart sa Excel. So, ang first step is sa screen ng laptop, makikita mo ito. So, hindi na insert, which is katabi siya ng home. So, sa insert, nagpapakita ang table, pictures, outline, shape, smart, art, chart, screenshot. So, ang pipiliin mo ay ang chart. Ito. So, kung pagpindit mo na yung chart, may magpapakita ang iba't ibang uri ng chart. Meron tayong templates, column, line, pie, bar, area, XY or scatter, stack, surface, ladder, or combo. So, ang example ng isang chart ay ang pie chart. So, ito ang halimbawa ng isang pie chart. So, ang halimbawa nito ay ang estado ng mga tao bago maging entrepreneur. So, makikita sa halimbawa ang estado ng mga tao bago maging entrepreneur mula sa isang survey. May kulay ang bawat grupo at ito ay galing sa report ng isang estudyante. So, sa bahaging 64%, which is the color blue, ang bahaging 64% ang mga entrepreneur na nagkakataon ng negosyo na sila ay estudyante malamang. Ang pangalawa naman ay ang 25%. Ito ang pangalawang pinakamalaking porsyento. So sa bahaging ito, which is color gray, ang bahaging 25% ang mga entrepreneur na nagkakataon ng negosyo habang empleyado pa lamang sila. So ang pinakamaliit na percent ay ang 11%, which is ito yung color orange. So sa 11%, ang mga taong pinana sa magulang ang negosyo at pinagpapatuloy palagi. So yung chart is kadalasan siyang ginagamit sa mga negosyo. So ano pa yung, saan pa madalas ginagamit ang chart? Survey. Yes, sa survey, research. So yung pie chart is kadalasan nakikita sa nung kay Ma'am Nancy, gumawa tayo ng yung iba is gumawa ng Google Form. So kadalasan nakikita ang pie chart. So ang mga table at chart ay malaking tulong sa pagninegosyo. Sa pamamagitan ng computer ay madaling nauunawaan at malalaman ang kalagayan ng negosyo. So ang mga table at chart ay nakakatulong sa negosyo upang malaman ang kalagayan nito or kung mataas ba ang kita or bumababa ang kita ng isang negosyo. Yun lamang at maraming salamat. Go, Yani! Pagkatapos ay ang tuloy ay nakasito ang pagkakapit sa ibabaw. Kanya, hindi ay dapat mayroon ka kung mga tuloy na binigay ang sa
kung ano mga browser na nais mong gamitin. At ilagay ang www.yahoo.com sa address bar. Pangatlo, magbubukas ang Yahoo site at i-click ang mail. Pangapat, makikita ang free Yahoo mail. Ito ay libre para sa mga wala pang email. At kahuli, lagyan ng kailangan informasyon ng bawat kahon gaya ng pangalan at password. Gamit ang Yahoo mail, kailangan sagutin lahat ng mga informasyon at huwag kakalimutan ang ilagay na password. Ang SSP, maaaring gamitin ng larawan gamit ang computer sa pamamagitan ng Google o Cloud software. Malilinan ang iyong pagiging malikhain dahil sa nagtataglay ito ng mga tools na gaya ng ginagamit ng mga professional na video. Dito kasi meron siyang parang yung paper na pinag-original na para kapag ginamit mo yan is para na din siyang naging papel na kompleto na siya sa gamit na gagamitin sa gamit. Next, paint tool na ilalagay ng mga command tools na gagamitin mo gawa ng pagbukas at pag-save ng mga wait lang. Ala? Ala? So next is the free access. So naglalaman ng mga tool shortcuts para sa mga Wala pa akong napisignan. So ito yung mga save customized na makikita sa title bar. So sa pamamagitan nito, pwede mo ma-upload yung education report. Naglalaman ng iba't ibang tools na maaaring gamitin sa pag-edit,